worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Magandang araw po muli sa inyo at nandito naman tayo. So katulad ng dati, bago tayo magsimula ay tayo ay manalangin muna. Mahal na Ama, ipinaubaya ko na po sa inyo ang lahat na aking bibigkasin sa bidyong ito. Naway pawang katotohanan lamang po ang aking maisisuwalat at mababahagi sa aking mga kapatid na nakikinig sa akin sa bidyong ito. Naway ito po'y tumulong po gumising at lumawak ang kaalaman ng aking mga kapatid na tagapagpakinig na mensahe na galing po sa inyo. Yung mga pangaral, mga paalala ninyo, at pagpapala nyo sa amin sa biyayang pagkakagna sa amin kung kami mananatiling tapat sa inyo at sa inyong kautusan. Sa ngalan po ng aking Panginoong Yahusyo, ng aking Hesus Kristo at ng aking Diyos Espiritu Santo. Amen. Magandang araw po muli sa inyo at ako may nagbabalik upang papahitid sa inyo ang napakaraming balita na nangyari sa nakarang linggo. At nais ko pong simulan dito ng recap po ng mga nangyari na nakarang araw, hindi lang po sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Sapagkat katulad na sabi ko na, mabuti pong nalalaman natin sapagkat ang nangyari ngayong ito, lahat ng dirananas natin to ay may kinalaman po sa pagtupad ng GESARA, o yung Global Economic Security Reformation Act, na malaking pagbabago po hindi lamang sa Pilipinas na sa buong mundo. At ito po yung mga tinatawag na recaps po na nangyari. Ay narinig po sa mga dating na discuss ko po na napag-usapan natin ng mga dating mga nakaraang video sa katuparan po ng mga plano po ng mga nagkakaisang tawag dito Earth Alliance po upang ayusin ang mundo to sa lahat ng kasamaan na nagaganap sa kasalukuyan. Di ba, nabanggit ko na sa inyo na magkakaroon ng malawakang ang term na ginamit ni Trump is draining the swamp, no? So nakita na nasaksiyan na po natin ang pag-resign ni Abe, no? Ni Prime Minister Abe ng Japan noong September 16. At ang pumalit sa kanya, sa aking tingin naman, hindi na nakakasiguro kung talaga malinis po yun, kasi may alam ko yung pumalit sa kanya may kinalaman din po dati doon sa pagtayo ng sa Tokyo Olympics parang meron kung lang na involved doon. Pero anyway, yun na po kung siya man na pressure po ng Earth Alliance o hindi, bumitaw na po si Abe, no? Maraming nagawa si Abe na parang kinakasakutan ng pangalan niya. Sabi niya may kinalaman siya doon sa Fukushima, yung paglindol na yun. Sabi hindi po yung gawa ng kalikasan nyo, kundi gawa ng tao yun. Deep state yun. Pero siya isang naging kabahagi. At marami pong ibang mga anomalyan na nasangkot si Abe. Kaya napalitan siya mag-resign. Kaya marami pong paglilinis magaganap hindi lang po sa Amerika, sa buong mundo, kabilang ang Pilipinas dito, no? At sumunod, nakita ng September 19, si Ruth Bader Ginsburg ay sinabi ko na officially namatay na po, nawala na po sa mundo. Pero kung natutunan yung last year sa Fox News, nadula sila sinabi, si Ruth Bader Ginsburg sa Korte Suprema po ng Amerika namatay na. At tapos binago na, retract nila yun, no? Tapos malabas, masigla siya, malusog, gano'n, lumabas ulit sa publiko. Pero ang sabi nila, maring clone na raw yun. Kaya marami yung nakikita mga personalidad ngayon na sabi iba na aresto na, iba na execute na, pero ba't nagsasalita pa sa publiko, no?
At maaari siguro sa ibang pagkakataon babanggitin ko sino sila, no? Kaya huwag kayong magtaka itong gagamitin doon. Maaari mga lumang video yung pinakikita nila o kaya mga clones, ano? Hindi ko po alam kung kayo po handa na po makinig sa mga clones. Ibig sabihin yun, naduduplicate na yung ano nila, kakuha ng dugo nila, naduduplicate na sila, no? Anyo nila. O CGI, no? Ibig sabihin yung computer graphics po na yung dapat deepfake, narinig so yung deepfake, no? Na makagawa siya ng kamukha natin, nagsasalita, nakatuboses natin, pero ano lang po yun, computer generated lang po yun. So isa sa tatlong yung maaaring yung nangyayari, no? At ito naman po, maganda ho, at naway panoorin nyo rin sa Amerika, yung debate ni Donald Trump sa ni Joe Biden. Maganda po yun, no? Alas 8:30 ata ng umaga dyan sa East Coast. So, ng gabi. So, dito, umaga rito sa Pilipinas. Kaya abangan nyo po. Kaya sabi kasi, may maganda ho yun at sinasabi kasi, para makita nyo kung paano raw magkamali-mali si Joe Biden kasi sabi nag-uulyanin na, no? Kaya hindi alam ko anong pakakawalan niya yun ng mga yung biru-biruan ng mga nasa ano kaya ng ano mga susunod ng goof na gagawin niya, no? Nasasabi sa publiko. Sabi niya may isa pang sinabi 180 years sa Senate at ang dami po, ilang milyon na raw namatay sa Amerika, 100 milyon na namatay sa COVID. Kung ano po, parang tawag doon, parang na-Alzheimer's no ata, no? So anyway, yun, abangan nyo lang po. Alam ko, inaabangan nyo nito, tutukan ng hindi lang Amerika, buong mundo yun. Napakahalaga po nun. At balik tayo, si Ruth Bader Ginsburg sabi, sabay, yung nakikita natin, sabay talagang namatay ng cancer. Actually, yun na po dati sakit niya. O sabi sa isang unang naturukan ng lethal injection. Yun ang mga thesis basis doon. So anyway, so wala na siya. Isa sa liberal judge, si Ruth Bader Ginsburg, siya po yung may kinalaman sa yung gusto po babatain yung sex consent ng mga bata gawin 12 anyos. Tsaka siya, isa siyang advocate ng abortion. Maliberal talaga to. Mga kabal ho to, for short, mga kabal to. It's about time na mapalitan na siya ng isang tunay po na may takot sa Diyos, ano? At susundin ang konstitusyon at magkaroon ng kaayusan po sa pamamalakad ng Amerika, no? At yung mag-amang Biden na to, alam niyo may kaso na po, no, sa nasampahan ng DOJ to sa dami ng mga ebidensya nakakalap na sa sila mag-ama, no, sa kaso sa Ukraine, sa Russia, saka sa China. So lagi nang sinasabi si Donald Trump daw may kasabwat daw ang Russia, pero actually sila gumagawa nito, mga Democrats na to. Dumarami na po ang peace treaty sa Israel. Nagsimula po sa UAE, sa Bahrain, at marami pa sa Morocco. Ano susunod? Sabi Donald Trump, siya nagsimula lang dito, siya nag-facilitate ng mga peace treaty dito sa mga maraming bansa sa gitnang sila at saka sa Israel. So maganda po to. Ngunit kung sa biblical po to, may ibig sabihin din naman to na sabi nga naman, di ba, sa Thessalonians 5:3 ata, hindi nagkakamali. So we'll talk about peace and security, sudden destruction will come. So yun po, no, yun ang maaaring mag-ganap, no? So kaabangan na lang natin, basta tayo lang lagi susunod lang tayo, hawak lang sa Biblia natin para malaman natin direksyon kung ano nangyari sa mundo at ano po yung nasusulat na isiniwala sa atin ating Panginoon at ng Ama, no? Sa luma at sa bago aklat. At isa pa, yung may isang kardinal na po na bumitaw na, nasabi ito raw, itong kardinal na to involved sa isang pare din na involved sa sa homosexual misconduct, para ibig sabihin pinagtakpan niya. May isang pare to, yung arsobispo, yung pangalan niya Carlo Maria Vigano. Isa pang tapat na talagang katolikong arsobispo, no? Nagsiwalat po sa mga anomalya nangyayari sa likod ng Vatican. Kaya bisa bumitaw, mataas ang posisyon na tao sa prefect
of the Congregation of the Cause of the Saints na in-expose ni Archbishop Carlo Maria Vigano. At sa Vatican po, na nabanggit ko na last time, kaya nakakalungkot po, nakapanghinayang yung mga hindi sumusubaybay sa video natin. Actually, sa akin, wala ang problema yun. Kaya sa akin, binabahagi ko lang ano nangyayari doon. Nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. At ayun, para lumawak ating kaalaman sa mga nangyayari sa mundo. No? At ang Queen, si Queen Elizabeth, alam niyo na wala na po siya sa Buckingham Palace. No? Iba-iba sinabi nila, pero sa palay ko talagang kasi harap din sa maraming kaso, no? Kaso ng human child trafficking, pati murder. Marami yung mass graves na na gustong hukayin na umuusig pero hindi pinapayagan ng Vatican. Kaya isa po sila doon, no? Kung bakit ginagawa sa bata, nabanggit ko na po, hindi ko na po elaborate kasi mahaba po. Marami po tayong pag-uusapan na gusto ko lang at sumasabot to, kaya lang talagang hindi ko ata maiwasan, kaya ayoko masasayang yung bawat segundo, minuto na sasabihin ko. Basta may nasabi ko, kayo na lang kung Google, at least mayroon mga keywords na yon. Parang i-highlight ko lang, summarize ko lang mga events na gano'n. At gamitin yung due diligence nyo, magsaliksik kayo sa mga detalye nito. Hindi ko na bababanggit, sa haba po masyado. Kukulangin po ng 2-3 oras lahat ito. Okay. So may maaring 6,000 Vatican accounts, bank accounts, na maaring ipasara o napasara na at this time. Ang ginagamit sa mga banks na ito, ginagamit sa pagsuhol o blackmail ng mga world leaders, prime minister, presidente, mga central bank governors. Sabi nga nila, pag umupo na isang bagong presidente, bagong prime minister, parang may sasalubong na sa 100 milyon hanggang $1 billion, no? Parang welcome party. Ibig sabihin, suhol na yon, no? Kaya sa mga central bank governors. Ngayon, pag ibig sabihin, sunod-sunuran ka na sa kanila. Kaya pag hindi ka sumunod, buhay mo kapalit. Kaya ibig sabihin siya, parang hawak nila yung buong mundo, mga head of state sa ibang mundo. Kaya yun ang nilalaban ng Earth Alliance. At ang ko dito, naset ko rin ito, magkakasama dito si Donald Trump, si Vladimir Putin, si Xi Jinping, maniwala kayo hindi, si Modi ng India, at yung bagong Prime Minister President ng Iraq. Sa mga Earth Alliance, marami sila, mga militar, nagkakaisa. Kasi mahabang plano ito, hindi ito plano ito ng over na 1-2 taon. Dekada po inabot ito. Nasabi ko na sa inyo, nagsimula ito kay John F. Kennedy, senior, yung tatay. Nung bago po siya, nung nabubuhay pa siya, pinlano na pala ito, na magkaroon ng Gesara. Kaya na inunahan siya. Pinlano ulit noong September 11 sa World Trade Center. Pangalawang Gesara niya. Pinasabog nila, sinabi nila. Sabi nga lang, hindi naman aeroplano yun, parang holographic lang yun Taling kinabitan ng mag-amang Bush itong World Trade Center ng mga bomba-bomba. Marami na mong dyan, marami ng video makikita yung articles sa internet po, YouTube, sa Google, nag-Google dito. Kaya ngayon, sabi mag-iingat na sila. Kaya nagkaisa sila, yung mga dating sumusuporta kay John F. Kennedy, na nabanggit ko sa malaking posibilidad. At na-confirm ng 2-3 sources ko na buhay po si John Kennedy, yung anak ni John F. Kennedy. So siya bang papatunay na ito, ingat na ingat sila. Kasi malawak po ito, napakalalim po ng hawak ng kabal na ito. Natabanggit ko na sa inyo lahat po, mula sa simbahan, pinakamalaking simbahan sa mundo, hanggang sa mga korporasyon, sa media, hawak nila, sa mga religious organization, mga charitable organization, mga eskwelahan. Kaya nakita sa mga public schools, ginagamit na pang brainwash nila, dinodoctrine nila, yung mass indoctrination nila ng komunismo. Binabrainwash yung mga bata, kaya mga kabataan nyo sa kanila, nagre-rebelde, nakikisama sa mga Antifa, Black Lives Matter nito. Hindi dapat yun, kaya mga magulang nila. Siyempre nag-aalala na ba nakakagal yung mga anak nila. Parang nagkakaroon ng mind control na, parang brainwashing na po ito, parang indoctrination na nga ito, na makakaliwa. Yun po, so may 6,000 Vatican bank accounts na posibleng ipasara kung hindi mo napasara para matigil na po yung mga involvement nito sa money laundering na ginagamit po sa Satanic Ninth Circle Child Sacrifice Cult. Kinabibilangan ito ni Pope Francis. Kasama siya rito.
human trafficking, pedophilia, gun and drug running networks, at maputol na connection sa mafia. Kasi nagkakasabuatan sila. Di ba nasabi kasi sa Vatican po, umahawak ng mga Heswita. Mga Heswita po yun. Tapos hawak niya pababa lahat. Mga mafia, mga kartel, mga kabal, pababa ng pababa. Hanggang sa mga lansangan na gumagawa ng karahasan. Lahat po sa ilalim. Ayun po binubuwag na po na Earth Alliance po, no? At ito rin po, pipigil rin po yung QFS natin, yung Quantum Financial System natin, pipigil po sa funnel ng Federal Reserve ng pondo na galing sa mga US taxpayers papunta sa Queen's Bank of London, sa ni Queen Elizabeth Bank of London, papuntang Vatican. So pinutol na po yung ugnayan sa isa na yun, sa pamamagitan ng Quantum Financial System. Yun po, yung nasabi pa yung Vatican refused na yung pakiusap na excavate yung mga 34 mass graves, 34 na mass grave sites po na naglalaman ng mga hiwa-hiwalay na durug-durug na nakatawan, na aabot sa 50,000 mga bata, nawawala. Nasabi nila dinukulto ng mga Anglican, United Church of Canada, and Catholic Residency Schools din sa Canada. Si Bergoglio, ang sa Papa nga po, nasabi kasi na sa House Arrest na si March, o early April, ano po yung mga March po yun, na na-convict na po siya, ito hindi ko nabasa, sinasabi ko na-convict na po siya ng crime against humanity and complicity in a criminal conspiracy including trafficking and death of children, raped at least 2 children, and was present at Satanic Ninth Circle child sacrifice na doon siya dumalo siya. According to more than 68 eyewitnesses na nag-testify, 34 testify at 34 juries at 6 na international judges. Yun po, so ang pangalan itong kaso, itong docket number, pwede nyong isaliksik to, ICLCJ, ibig sabihin ICLCJ, International Common Law Court of Justice, docket number 06182-014-001. Ang po niya, ang kaso is matter of the people versus Bergoglio, Petson Welby et al. Dated July 18, 2014. So nakanbuitig siya. So maaaring ito yung malamang po isang inhawakan ni Donald Trump sa dokumento, na maraming dokumento yung kinausap niya po si Pope, nung sinasabi niya, papayag ka ba, pero hindi, kundi marami siguro mga photo, kung ano ba, mga compromising proof na kailangan mag-give na po, ang si Pope, At ang mga kasabot niya, mga bankers, religious leaders, mafia bosses, businessmen, politicians, and officer ng World Council of Churches. At sa pagkawala sa mga Catholic facilities sa Switzerland, Belgium at Italy. So nakita na nung araw pa po siya, hindi pa siya, pa lang po siya, pari pa lang po siya, parang bishop pa lang pa siya sa Argentina. Na-involve na po siya, si Bergoglio, sa napakaraming mga kaso, Puro dito mga child trafficking, umabot ng 30,000 na
child traffic, no, sa Argentina, nawawala ng mga anak ng mga political prisoners. No, may araw tawag sila ng dirty war. May dirty war sila. Kaya magulo. Alam niyo na, kaya gusto na makabal na lagi may gera. Doon sila dumudukot ang mga bata. No? Pag nawawali sa mga magulang nila. No? Kaya saan dinadala to? Sa Vatican pedophile ring. Opo, may malaki pedophile ring sa Vatican. No? So, yung mga bata to, mas buried sa grave sites. No? Marami sa Spain meron din po sa iba-ibang bansa. Kaya sabi ko nga po, at ito kung sinasabi ko to, ako po ang Panginoon ko Ama, ang isang witness ko po na hindi ko gawa-gawa po. Sabi ko nga po, bago gumago ng video, pinagdarasal ko muna ito, maliban sa panalangin ko kanina, na may pa akong katotohanan lamang na wala akong maliling lang, higit sa lahat mga kapatid kong Katoliko, na marami rin sa amin, sa kapatid, sa mga kamag-anak, kaibigan ko, na sabi ko na po nagdasal sa Simbang Katoliko, may suwalag na katotohanan. Na siguro yun po isang dahilan bakit maraming Pilipinong pare pinadala doon. Isa si Tagle, may isang bago. Kasi maraming vacancies sa Vatican ngayon. No? Dahil nga nireda po yun. Ano? Nireda po yun. May 38 na po yung cardinal na naresto. Si Pope Francis nasa house arrest. No? At may 650 plane loads na balik-balik, 650 babalik-balik na epleno, kumuha ng mga ginto, cash, dokumento, documents, lahat po. At nila to sa Fort Knox. Okay? At ngayon, isa pang babanggitin ko, maiba tayo tungkol dito sa, kung medyo kung patalutaran ako, unawaan nyo lang po kasi depende sa sources na dumarating sa akin. Pag dumating, sulat ako agad. Kasi alam niyo po, itong video ko, ang pagbibideo natin pag YouTube, isang bahagi lang po ng ginagawa ko, trabaho ko. No? Nag-update akong dalawang website sa mga news natin, sa nanghaganap po. Sa lahat, kaya nasabi ko siya sa nbmarlica.com, sa today's headlines, What the Bible Says. Ang dahil mapupulot doon, mga nangyari sa mundo dito at doon sinasabi sa banal na aklat. Yung mahabang saliksikan po yan, mahabang oras po yan, magdamagan po yan, pinagpupuyatan ko lahat yan. Kaya ngayon, itong may bagong balita ngayon, ito mahalaga po ito tungkol sa COVID. Sa COVID-19 na to. Ito po ang headline, ito title na New CDC, ibig sabihin ito sa Amerika po to. Center for Disease Control estimates fatality, mamatay, fatality rate for COVID-19 drops again and may surprise you. Okay, babasahin ko po sa inyo. Ito ang shocker po ito, na hindi po ganun kasama ang mga kaso na mamatay na ngayon. Maring noong una, totoo, pero yung mga succeeding months na po, parang lang to, parang kwento-kwento na lang ito, dinagdagan nila, di ba? Dinadagdagan nila yung bilang, no? Pati mga pre-existing conditions na matay na ina-attribute nila sa COVID-19. Ito po ang statistics po, babasahin ko sa inyo. 1 out of 34 for 8, sa mga namamatay po doon sa first category, 1 out of 34,000 for ages 0 to 19. So ang natin is isa na namamatay out of 34 na may tinamaan ng COVID. So age bracket 20 to 49, 1 out of 5,000 lang. From 50 to 69, 1 out of 200. And from 70 years old pataas, 1 out of 20. Okay? So, ganun, hindi na ako ganun grabe. Kaya po naman sa mga surviving, yung mga nabubuhay, pagkaraan ng tamaan ng COVID na to, from 0 age to 19 years old, 99.99% ang nagsusurvive na bubuhay. From 20 to 49 years old, is 99.98%. From 50 to 69 years old, 99.5%. And from 70 years and above is 94.6. Okay? So ito po, bago to kasi nilagay niya doon yung bagong pinalitan din si Fauci, may isang bago doon si Atlas na mahusay na doktor din po yun yung tapat po yun nung pa kine-question yung mga figure nilalabas ng CDC. Alam niyo naman kasi yung CDC, World Health Organization na under sa UN, lahat to hawak na makabal to. Lahat to pinalano nila. Sabi ko, may good guys, may bad guys dito.
na yung code ito gagamitin nila para ilun sa yung New World Order nila, no? Yung One World Government, One World Religion nila. Alright? So, yun, ginamit na ito. So, ito po bagong developments ngayon, naway makatulong po sa inyo lahat. Alright? Sa bumababa ng kaso, kaya huwag kayo masyadong mag-alala. Ngunit, hindi pa nagtatapos to, kaya tuloy pa stay home tayo, huwag tayo lalabas. Kaya sabi ko, tuloy-tuloy pa yung tinatawag na yung draining the swamp. No? Draining the swamp, tuloy-tuloy pa to. So, in the meantime, magbe-break muna tayo at magpatuloy ito sa susunod na video. Okay, so para sa part 2 nito. Thank you po.